Nagbubukas ang pelikula noong 2015 sa Golpo ng Eden, na kilala rin bilang Pirate Alley sa baybayin ng Somalia, kung saan isang barko ng Chinese Marines ang marahas na sinakop ng mga pirata. Ilang sandali pa, umakyat ang mga pirata sa barko habang pinapaputukan ng mga marino, at 15 miyembro ng crew ang kinuha bilang bihag. Ang Marine Corps, na nakatago mula sa mga pirata, ay nagpaplano ng isang sabayang pag-atake upang matiyak ang kaligtasan ng mga bihag. Mayroon ding isang sniper na lihim na nakapwesto, handang kumilos anumang oras. Habang pumapantay ang kanilang helicopter sa barko, mabilis na nagpaputok ang sniper at tinarget ang isa sa mga pirata sa mas mababang bahagi ng barko. Dalawang sundalo ang nakipag-engkwentro sa natitirang mga pirata. Sinubukan ng ilang pirata na pahintuan ang barko, ngunit gumamit ng kalasag ang mga sundalo bilang proteksyon at pinanatili ang direksyon ng barko habang naghahanda ang mga marino para sa labanan. Tumakas ang mga pirata sakay ng isang speedboat, at sa kabila ng paglapit sa mga hangganang teritorial, piniling habulin ng isang marino na sakay ng helicopter ang mga pirata. Sa kasamaang palad, lumala ang sitwasyon nang biglang sumulpot ang tatlong karagdagang speedboat, na muling nagpaalab sa labanan. Ginagawa ng sniper ang lahat ng kanyang makakaya upang tumutok ng tama, subalit habang pinapawalang bisa niya ang mga banta, tinamaan siya ng bala. Dahil dito, napilitan siyang umatras at humingi ng agarang medikal na atensyon. Ipinaalam ng kapitan sa kanyang koponan na ang sniper ay nasa matatag na kalagayan at ililipat sa isang ligtas na lokasyon para sa paggaling, ngunit nakaligtaan niyang banggitin ang dati ng kondisyon ng sniper sa spinal cord, na noon pa man ay nagdudulot na sa kanya ng matinding paghihirap. Makalipas ang isang linggo, dalawang investigative journalist ang nakatuklas ng impormasyon tungkol kay William Parsons, ang direktor ng development sa isang energy company sa UIR, na ang mga responsibilidad ay kinabibilangan ng pagmimina ng uranium at pagkuha ng yellow cake, isang uri ng uranium concentrate, mula sa ibang bansa. Napagtanto ng isa sa mga reporter, isang babae, na ito ang nagpapaliwanag kung bakit dati ay nabigo silang matuntan ang pinagmulan ng yellow cake. Natuklasan ng mga investigador na ang simula ng kanilang pagsisiyasat ay tumutugma sa Oktubre taong 2014, na siya ring panahon kung kailan ilegal na inilipat ang walang markang yellow cake. Bukod dito, hawak pa rin ni William ang malaking halaga ng yellow cake at nakakuha na siya ng teknolohiya upang makagawa ng 30 bomba. Sangkot din siya sa isang kaso ng sexual misconduct na kinasasangkutan ng isang menor de edad. Ibinahagi ng lalaking mamamahayag na na-interview ang dalagita at inilahad nito na palaging may suot na kwintas si William, at ang kwintas na ito ay naglalaman ng isang napakalaking lihim na posibleng magdala ng kaguluhan sa buong mundo. Nang malaman ito, agad na ipinabatid ng babaeng mamamahayag sa kanilang amo ang lahat ng impormasyong nakalap ng kanyang kasamahan. Nag-aatubili ang lider ng kanilang grupo na magsimula ng anumang alitan, lalo na't inaalala niya ang kaligtasan ng kanyang mga tauhan, at mas tumindi ang kanyang pangamba dahil may isang terorista na nagpakita ng interes sa isang babae mula sa kanilang grupo. Ang babae naman, sa kanyang panig, ay determinado na huwag itago ang katotohanan o pumasok sa may kinikilingang pag-uulat. Sa bandang huli, nagtungo siya sa parking lot upang kunin ang kanyang sasakyan, ngunit bigla niyang naramdaman na may mali at kusa siyang umatras, saka sumabog ang kanyang kotse sa isang napakalakas na pagsabog. Sa sumunod na 5 araw, naging mas alerto ang mga sundalo at nakatanggap sila ng impormasyon tungkol sa Zaka, isang organisasyong terorista na nagdudulot ng kaguluhan upang makilala. Itinalaga ng Foreign Ministry sa mga sundalo ang isang misyon na iligtas ang 130 Chinese nationals at 30 dayuhang empleyado na nagtatrabaho para sa mga kumpanyang Chino. Nakatakdang umalis ang barko patungong Air, na magbibigay daan sa ibang mga sasakyang dagat na makauwi. Samantala, naghahanda ang dalawang mamamahayag kasama ang Marine Corps at mga sundalo. Sa kabilang banda, si Dr. William ay tila may pinagtatalunan sa telepono, at matapos ang tawag ay tinanggal niya ang kanyang storage disk at inilagay ito sa kanyang kwintas. Nagsisimula ng sumakay sa barko ang mga Chinese nationals, habang ang mga mamamahayag naman ay nasa isang disyerto kung saan nasaksihan nila ang isang grupong kinilalang Zaka na umaatake sa mga border guard. Sumiklab ang matinding panik sa paliparan, at ang convoy ay pumasok na sa isang lugar na winasak ng digmaan, na may mga bala na humahagibis sa hangin. Bumaba ang mga pasahero ng convoy mula sa sasakyan at tumakbo patungo sa isang kalapit na pabrika habang ang mga rebelde ay mahigpit na humahabol sa kanila. Nagpadala ng SOS ang mga sundalo sa Marine Base matapos mambush ang kanilang convoy, at pumasok ang mga marino sa war zone upang tumulong, subalit ang kanilang pangunahing layunin ay matagpuan si Dr. William na napakahalaga sa sitwasyon. Sa gitna ng nagliliparang mga bala, sinubukan ng dalawang reporter na iligtas ang convoy na nasa kontrol ng mga terorista,
habang ang military police ay dumiretso rin patungo sa war zone. Nagbalangkas ang mga terorista ng isang plano upang wasakin ang kanilang target, sa pamamagitan ng paggawa ng car bomb na nagdulot ng matinding pinsala, lalo na sa militar. Samantala, nahulog sa bangin ang convoy ng mga mamamahayag, at ilang sandali pa ay may isang mamamayang Chino na nose alba ng Chinese Navy ngunit na-trap naman sa loob ng isang pagawaan. Papalapit ang isang car bomb, at iginiit ng isang lalaki na wala siyang kaugnayan sa Zaka. Mabilis na pumasok ang isang sundalo sa sasakyan sa gitna ng putukan at iniligtas ang lalaki na may bombang nakakabit sa kanyang leeg. Na-defuse niya ang bomba at nakatakas kasama ang lalaki patungo sa disyerto. Sa lugar kung saan bumagsak ang convoy, may ilang pasahero ang nagkamalay, ngunit marami ang duguan at grabeng nasugatan. Sinubukan ng isang babae na kunin ang kwintas ni Dr. William, ngunit buhay pa siya at mariing tumangging ipahawak yun kan inuman. Lumabas ng sasakyan ang isang babaeng mamamahayag at nakahanap ng telepono upang makipag-ugnayan sa Marine Army. Humihingi siya ng tulong at iniulat na ang mga pasahero ng sasakyan, kabilang ang isang mamamayang Chino, ay dinukot ng Zaka. Ang lider ng grupong terorista ay may sekretarya na nagmamanman ng mga pangyayari mula sa loob ng kanyang sasakyan. Samantala, nailigtas ng Navy ang isang babaeng mamamahayag, ngunit tumanggi siyang umatras patungo sa base at iginiit niyang iligtas ang kanyang assistant, si Dr. William, at ang iba pa, dahil nangangamba siyang marami ang mamamatay kung hindi sila kikilos. Gayunman, hindi ito masunod ng kapitan dahil ang kanilang tanging misyon ay iligtas lamang ang isang Chinese hostage. Nagpadala ang Zaka ng isang nakagigimbal na video sa base ng hukbong Chino na nagpapakita ng kanilang kalupitan at mga balak, kung saan brutal nilang pinugutan ng ulo ang assistant ng reporter at nagbanta na papatayin naman ang isang babaeng Chino. Hindi naglaon, narating ng hukbo ang target na lokasyon ngunit nabalan sila ng isang sundalo tungkol sa nalalapit na panganib. Sa pagmamadali, sinubukan nilang makipag-ugnayan sa base ngunit walang signal. Biglang sumabog ang isang napakalakas na bomba na nagdulot ng kakilakilabot na pagsabog. Sumiklab ang matinding panik habang ang mga tao ay nagkukumahog na magtago sa buhangin, at nagpatuloy ang pambobomba na may sunod-sunod na pagsabog na nagdulot ng matinding pagkawasak sa paligid. Sa gitna ng palitan ng bomba at putok ng baril, ipinadala ng kapitan ang kanyang drone patungo sa mga rebelde, ngunit sa kasamaang palad, karamihan sa kanyang mga tauhan ay nawawala na o nasawi sa malalawak na pagsabog. Lumapit ang mga sundalo sa wasak na bus at natagpuan ang isang maliit na grupo ng mga taong naliligo sa dugo, na ang ilan ay binawian na ng buhay dahil sa kanilang mga sugat. Sinubukan nilang tulungan ang mga nakaligtas, ngunit lubhang nakababahala ang lala ng mga pinsala. Habang nagmamadali silang magbigay ng paunang lunas, napansin ng isang sundalo ang tunog ng orasan ng isang bomba, may aktibong pampasabog sa loob ng bus. Nagpatuloy ang kaguluhan habang sunod-sunod ang pagsabog ng mga bomba at pag-ulan ng bala, kaya't napilitan silang hanapin ang sniper ng kalaban. Mahusay na kumilos ang sniper ng Chinese Navy, ngunit nang matukoy ng mga rebelde ang kanyang kinaroroonan, agad silang nagpasabog ng isang napakalakas na bomba patungo sa kanya. Halos hindi siya tinamaan at inutusan niya ang kanyang koponan na i-neutralize ang kalabang sniper. Isa sa kanyang mga kasamahan ang pilit na nag-focus kahit 700 metro ang layo ng kalaban, ngunit nang siya'y bumaril, bahagya lamang nitong tinamaan ang kaliwang tainga ng kaaway. Samantala, sa isang lugar na binombo ng halos 100 pampasabog, milagrosong nakaligtas ang iilang sundalo at ang mamamahayag. Sa kasamaang palad, marami ang tinamaan ng shrapnel o nawalan ng mga paa at kamay dahil sa mga pagsabog. May isang sundalo na patuloy na sumusubok mag-disarm at mag-deactivate ng bomba, ngunit napansin ng isa pang sundalo ang mabilis na kumikislap na pulang ilaw sa bomba, hudyat na malapit na itong sumabog. Sumigaw siya ng babala at mabilis na nagtago sa buhangin kasama ang kanyang mga kasamahan. Ang sumunod na pagsabog ay napakalakas, mas malala pa kaysa sa mga naunang putok. Napuno ng takot ang kapitan dahil hindi niya makita ang kanyang mga tauhan at ang mamamahayag, hanggang sa makita niya ang kanilang mga paa na nakausli mula sa bunton ng buhangin at agad niya silang hinayla palabas. Humingi ang kapitan ng reinforcement mula sa base, ngunit ipinaalam ng kanyang nakatataas na wala ng karagdagang unit na maipapadala. Nawala ng gana ang kapitan at kinwestiyon ang kanyang pagiging karapat-dapat bilang leader, subalit pinalakas ng loob ng isa sa kanyang mga tauhan ang kanyang loob sa pamamagitan ng pagpapaalala kung paano sila naging isang tunay na unit at pinatunayang isa siyang mahusay na pinuno. Ang iba pang miyembro ng koponan ay nagbigay rin ng suporta, maging sa simpleng pag-aalok ng candy upang kahit paano'y maibsan ang sakit na kanilang nararamdaman. Sa gitna ng krisis, nilapitan ng kapitan ang mamamahayag at ipinaalam na maaari siyang sumama sa kanila patungong Busan, kung saan plano nilang iligtas ang Chinese hostage.
Pagdating nila roon, nagkaroon ng panik ang lokal na populasyon, ngunit agad din silang pinakalma at tiniyak ang kanilang kaligtasan. Nagsimulang mangalap ng impormasyon ang mamamahayag tungkol sa mga terorista at natuklasan niyang sa isang kampo ikinukulong ang mga bihag. Gayunman, nang ipaalam niya sa mga sundalo na may humigit kumulang 150 bihag at nais niyang mailigtas ang lahat, tumanggi ang mga ito. Ang pangunahing tungkulin lamang nila ay iligtas ang Chinese hostage at hindi sila handang palawakin ang kanilang misyon. Upang ipaliwanag ang kanilang desisyon, isiniwalat ng isa sa mga sundalo na ang assistant ng mamamahayag ay pinatay na ng mga terorista. Nang marinig ang mapangwasak na balitang ito, napuno ng galit ang mamamahayag. Naunawaan ng isang sundalo ang kanyang pinagdaraanan at nakiusap sa kapitan na kung may pagkakataon, subukan din nilang iligtas ang natitirang mga bihag. Makalipas ang ilang sandali, bumuo ng plano ang mga sundalo. Nagpasya silang magbalat kayo bilang mga terorista at tiyaking may isa sa kanila na kukuha ng device para sa kanilang komunikasyon. Ang estratehiya nila ay iligtas muna ang Chinese worker, saka ang iba pang mga bihag. Sa gitna ng talakayan, nagmungkahi ang mamamahayag ng isang mapanganib na plano, ang magpalat siya ng damit sa Chinese hostage upang lituhin ang mga terorista. Gayunman, agad itong tinanggihan ng kapitan at itinuring na hindi praktikal. Samantala, binisita ng leader ng grupo si Dr. William na may malay pa at iginiit nitong wala siyang alam, ngunit hindi naniwala ang leader at pinahirapan siya hanggang sa ikamete ni Dr. William. Habang inaayos ng isang sundalo ang antena, namataan siya ng mga terorista. Inutusan ng leader ng mga terorista ang pagpatay sa isang Chinese hostage na napagkamalang Chinese-French reporter. Pagkatapos nito, naglunsad ang mga terorista ng biglaang pag-atake sa isang barko. Binobomba ang barko habang sinusubukan ng Navy base na ipagtanggol ito. Ang mamamahayag na napagkamalang bihag ay muntik ng patayin, ngunit napansin ng isa sa mga bihag ang pagkakaiba at ininteroga siya. Isang Chinese soldier ang nagbigay ng senadoryas at nailigtas ang mamamahayag sa pamamagitan ng pagpatay sa mga humahawak sa kanya. Habang umatras sila kasama ang mga nailigtas, nasagasaan ang kanilang sasakyan ng matulis na bakal na nagbutas sa gulong, na nagdulot ng panik sa grupo. Itinuring silang mga mananakop at nagsimula ang isa pang labanan. Isang terrorist sniper ang bumaril sa binti ng isang sundalo, kaya't nagbabala siya sa iba. Sinubukan ng kapitan na makipag-ugnayan sa base ngunit nabigo dahil sa problema sa signal. Natuklasan nila ang isang military tank at ginamit ito upang salakayin ang kampo ng mga terorista. Samantala, nagtulungan ang kanilang mga sniper upang i-neutralize ang kalabang sniper. Habang nagmamaneho, namataan sila ng kaaway at muling sumiklab ang labanan. Sa kabila ng tama ng bala sa mukha, patuloy na lumaban ang isang sundalo. Isang nailigtas na bihag ang tinamaan sa binti at ginamo habang nasa ilalim ng putukan. Sa loob ng isang silid, sinubukan ng isang sundalo na ibalik ang dinamito ngunit nauwi ito sa pagsabog at pagkawala ng kanyang kaliwang braso. Si Shido, isang sundalo, ay nabaril sa leeg at namatay, na nagdulot ng matinding dalamhati sa kanyang mga kasamahan. Tinamaan ang kanilang tangke at bumagal ang takbo nito, at sa gitna ng palitan ng missile ay bumangon ang isang sandstorm na nagbawas ng visibility sa wala. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap ng mamamahayag na mag-navigate at ipagtanggol ang tangke, siya ay tinamaan ng 3 bala. Dumating ang isang rescue aircraft para sa mga sundalo at sa mga nasawi. Ang mamamahayag, bagamat sugatan, ay tiniyak na siya'y ayos lamang at iniabot ang isang pulse arrest sa kapitan bago sila umalis sakay ng helicopter. Nagpasya ang natitirang mga sundalo na bumalik bago pa lumala ang nalalapit na Yellow Cake crisis at naglunsad sila ng isang hindi autorisadong operasyon. Hinarap at nilipol nila ang mga kaaway na kanilang nakasalubong. Pagdating, naganap ang isang makabagbag damdaming sandali ng magyakapan ang leader at isang sundalo, at nagpalitan ng kwintas. Mabilis na nagtago ang Chinese soldier at binago ang plano upang samahan ang kanilang leader. Tumanggap ng tawag ang leader na nag-uutos na lipulin ang mga rebelde, na agad niyang isinagawa. Inaresto ng kapitan ang leader, habang sa isang lugar na puno ng yellow tanks, isang babaeng sundalo ang inatake ng terorista. Lumaban siya at tuluyang natalo ang kalaban. Habang hinahabol ng mga terorista ang sasakyan ng kapitan, bumaba sila at nagbantang papatayin ang kanilang leader. Isang terorista ang dumakip sa isang babaeng sundalo, na naging banta sa Chinese military, ngunit gumanti ang isang Chinese sniper at binaril ang teroristang humahawak sa sundalo. Kasabay nito, pinatay ng kapitan ang leader ng mga terorista na si Xiaolong. Nakuha ng babaeng sundalo ang formula ng dirty bomb at sumakay sa isang eroplano na may kargang yellow cake. Sa kabila ng putukan, nakasakay rin ang natitirang mga sundalo.
Pagbalik nila, pinarangalan ang mga nasawing opisyal dahil sa kanilang kabayanihan. Nagtapos ang pelikula sa pagpapakita ng mga Chinese maritime vessel na pumipigil sa 3 barko ng US Navy dahil sa pagpasok sa Chinese waters, at dito nagwakas ang pelikula. Umaasa kaming nagustuhan ninyo ang aming video, panoorin ang susunod na mga recap sa screen, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kahangahangang recap. Kita-kits sa susunod.